ako rin yung kinini ang mission ani nga unsa mga higalay tinuod, unsay kamatuoran, akong eksplikasyon ato lang eksplikar. Kadto mahigalang nalipay sa akong explanation, okay, kadto nga malipay da kinini ang but pasabot ani nga doon na notice of disallowance dili kini pirmiro kang Sara Duterte. So dili pa na ingon nga kurakot, walay kurakot. Nga naman, napa man sa stage sa notice of disallowance, impeachable ba na nga offense dili? Agoy diha na naklaro na naturon nga ila ra gid ang gibutang-butangan si Sara. So ang uban og masakitan sa akong istorya nga nisulti ko sa kamatuoran, aw da mingon lang ko i-unfollow na lang ko ninyo. Ayaw na lang mo og kinini ang kuan. Subscribe. Kay sakit man ang akong komentaryo, no? Basta akong padayon na kong sultis kamaturan. Katong ganahan og kamaturan da, padayon lang po mo subscribe. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant. Straight to the Now point. sa pikas nga bahin mga kaigsunan atong balikan mahigala natong isgutanan labot mahigala ining init nga mga issues din sa ato and of course mahigala dire sa atong nasod no ang impeachment mahigalang Vice President Sara Duterte daghan pa mga anggulo nga atong hatagag pagtagad mga sukitik paminaw unya dayon kinini ang dapoy mga issues dire sa ato mahigala do na pud mahigala mga nag-virals nga mga hisgutanan nato nato sa ning hatagag pagtagad mga kaigalaan no karong buntaga no. Okay, bay-bay ning ato mga issues nga atong gipreparar no. I-ready lang daan names tong nag-viral names. Kaya ato tong isgutan ninyo taod-taod mga sugiti pa no. Ready lang na atong virals daan. Kinaunsa mo galing ha. Atong yagi katawa mga sugitig paminaw. Now, atong balikan gamay mahigala ning mga isyu sa kauluhan, unya madto ta sa mga virals unya taon ha. Labot mga higala sa kinini ang akong pag-explicar, kini magud mga kigala ang mga panghitabo no, niadtong 2013 ug 2025 mo pareha mga higala ang atong nasinati nga panghitabo. Nga niadtong 2013 ako ning i-relate mahigala sa issue karon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kay ato nang hinay-hinay ron nga ni anata sa Article 1 permirong gi-present Article 4 sunod Article 1 on confidential funds. Hinay-hinay gyud mahigalang mapasabot ang mga tao unsa gid ining mga terminology sa Commission on Audit no. So kadto mga listeners sa DYHP og IFM kanang makibaw gid sila unsa dining mga bot pasabot kay ato man i-explicar ha. Daghan mga bright manghigala pero kasabot sila na dili lang po nila i-share. Napuiban nga mga bright po Inday Maris nga intellectual dishonesty po na ilang ginahimo. Nang ato ni mahigala nga mo nito nahibaw-an ato itugan unsay kamatuoran ha ngadto sa publiko. Muna akong giingon nga dunay masakitan mga higala sa akong eksplanasyon nga mutug-an ko sa kamatuoran. Ang ako rig yung kinini ang mission ani nga unsa mga higalay tinuod unsay kamatuoran akong eksplikasyon ato lang eksplikar. Kadto mahigalang nalipay sa akong explanation, okay, kadto nga malipay da kinini ang da pasensya lang kay mo lagi nagiingon nga wa may laing sakit nga dawaton gawa sa kamatuoran. Pero ang kamatuoran dawaton kay mo man nagiingon ang kamatuoran may makahatag kanato og kagawasan. Ang kamatuoran mao nga akong gi-explicar mga higala kinini ang mga procedure sa COA, Commission on Audit. Nya taganta mo example ha para masabot na tong tanan. Labi na ang mga taga-Sugbo, nya kinini ang kini ako example kay sa Cebu man gini nya kato mga listeners nato sa DYHP o IFM makarelate dayon. Ang COA di ay mga higala mao ni inini ni ang Commission on Audit pag mo issue sa mahigalag notice of disallowance mao man ang gi-issue nga to kang Vice President Sara Duterte. Ang pangutana na kurakot ba si Sara, sad-an na ba si Sara kay na-issuean siya notice of disallowance. Muna yung akong question. Inanay man guni ang procedure sa COA mga higala. Ang usa ka government funds, imo nang i-liquidate. Imo nang
isubmit ngadto sa kuha mahigala kay ila man ang i-audit o giunsa nimo paggamit ang kwarta sa gobyerno, no? Dunay regular funds, duna po'y intelligence funds or confidential funds. Lahi na nga nature. Na karon kini ni ang kuha mo audit mahigala sa kwarta sa gobyerno kay kwarta kuno sa katawhan. Natural, giunsa pagasto tan-awon kana sa Commission on Audit. So pagtan-aw sa Commission on Audit mga higala, ang permirong proseso ana. Nataganta mo example ron ha para maklaro gyud nato. Ang permirong proseso na maka-observe gani ang kuha nga mura mag dili ta satisfied ining kuan. Ang kuha auditor maka-observe gani di man ta satisfied ini iyang mga documents nga iyang gi-support kung giunsa pagasto na mga resibo na mga kini na ang mga acknowledgement receipts ug uban pa dili man ta satisfied. Amo issue ta og kini ni ang AOM. Mo na gitawag og kini ni ang Audit Observation Memorandum. So isyuhan ka ang usa ka government agency isyuhan AOM. Pag issue AOM mo explain siya. Or do na ba kay mga dokumento nga nakuwang iyang isubmit. Sunod pag evaluate sa kuwang pa mangyapon. Okay na ning uban pero kuwang na ba gyapon kuwang manang ang kuwang mo issue sa notice of suspension. Mo na ikaduha. So pagtan-aw na magyapoy kuwang. Diha na mo issue ang kuwang notice of disallowance. Ang pangutana na kurakot na ba ang tao o ang agency gumikan kay nag-issue. Mo na dakong question mark na ha. Taganta mo example. Inigumanda niya na mahigalang notice of disallowance. Do na pa'y mga remedies. Ha? Kung sa may mga remedies, 180 days or 6 months nga mo appeal. Buti pasabot nga imo mga higalang i-appealar, imong idugang o i-explain nga kini nasakto ni. Nan kung unsay decision sa kuha ay din kuha mo affirm sa notice of disallowance or mo modify or mo reverse. Mo na decision sa kuha. Nya kung unsay decision sa kuha, ibutan ta mo affirm. So ikaw nga agency pwede pa kang mo file og motion for reconsideration. Ha? Unsa man ang motion for reconsideration? Para ba na nanguyab ka kay nya pagpanguyab nimo moingon nga kana na ang let's be friend lang. Wa ka sugta ba? Ha? Una-unaon sa nako nya kanang nya naka sige nya imo magiduot tinuon nya si unsa may mo decision? Ay langan-langan ko og decision. Ni decision na noon nga dili gyud ta sugton. So nabasted ka. Sa pagkabasted nimo nangayo kag reconsideration. But pasabot ba nimo ba nga basig mo usab pa imong desisyon? Manay motion for reconsideration. Ngay mo bang gi-explikaran og dugang ba nga basig ba mo usab pa imong desisyon mao ni ang akong kuan mo ni mahitabo ana. So mao na kana nga pwede bang mausab o dili? Na mo remedy na. Unya, kung panalitan mo, decide na yun kuha. Nga mo na ginaday, kuha na yun ka na ang final na. Moingon ang kuha na manghigala nga, kininang doon na restitution, doon na mahigala ipauli ang kwarta. Ipauli. So ikaw, iuli ni mo ito, kwarta mo sa gobyerno. Nyawa man makuha sa liquidation. Mo na sa mga proseso. So akong example manghigala, kini si Sara Duterte, naapa manghigala sa stage sa notice of disallowance. Napay remedy, unsa may remedy? 180 days. Appeal pa hantod karon. So naapa sa kuha. Dili pa sa matawag mga higala nga guilty si Sara kay napa mas kuha. Nato example ninyo aron daling masabtan. Ang Cebu City nang atong experience sa Cebu City sa 2013 pare-pareha sa atong experience sa 2025. Unsa may atong na sinati last year? Dali ito minumduman last year ha. Last year, duha ka kalamidad ang niigo. Number 1, mahigala ang linog. Grabing kalamity. Dako kay nga kalamidad. Linog sa bugo. Moto nakakuha nga nitas DYHP ato day og 4.3 million sa ato mahigalang pagtabang. Ang ikaduhang kini ni ang calamity ang Tino. So nakakuha tag 3.8 million nga atong ipanghatag sa publiko gikan sa hinabang. So duha ka dagkong calamities. Niadtong 2013, duha ka calamities pod. Kanumdo mo nga linog sa Bohol. Igo ang Cebu, manang bangon sug Bohol. Sugbo o Bohol. Sus, abdan mahigalaw sa kabuan.
naigo man tag Yolanda. Ang Tacloban man naigo pero igo sa Cebu. So duha ka calamities ang niigo sa 2013. Nya ako mong pahinumduman nga unsa mahitabo ato. Ana mga higala ang City Hall, Cebu City Hall. Hinumdum mo? Ako mong pahinumduman ha. Ang Cebu City Hall pinagi ni Mayor Mike Rama. Ila mga higalang gigamit ang ilang ang kwartas gobyerno. Ingon sila nga assistance kini. Ilang deklarar nga mohatag sila og kanana ang kini ang calamity assistance ngadto sa mga empleyado na sa City Hall tag 20,000 pesos. Gitawag to mahigalag calamity aid. Kinamdo mo? Calamity aid mo to yun. Kita bitang nabagulbol ang mga tao. Hanga noon sama mo. 20,000? 20,000 inyong gigamit na calamity aid? Kamu-kamol na na City Hall? Kinamdo mo? Kinamdo mo, anak? Nga, unsa may nitabo na to? Sus. Kwarta sila. Pero ang konsiho doon na ibanday nga mo dawat. Murag, usad to mo dawat sa Margot. Nga, wala mo dawat. Ang uban, idawat sila kay calamity aid man. Unsa may nahitabo may galas commission audit. Kaya mo kung sa'yo nahitabo? Ang commission on audit ni issue og notice of disallowance. Straight to the point. Ni issue. So unsa may sunod nahitabo ha? Aron niya maklaro ito ba? Ito ikumpara sa napanang stage sa notice of disallowance. Unsa may sunod nahitabo? Humalamang pipila ka pahinumdom. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Na atong point. balikan mahigala ang atong isgutanan. Mo kini nga kanang notice of disallowance. Dili na unang higayon oy ang City Hall mahigala kadawat og notice of disallowance panahon mahigalang Mayor Mike Rama. Nagbagulbol gani ang mga tao adto kamo-kamo na City Hall. Gihatagan og tag 20,000 pesos ang mga empleyado sa City Hall. Nganong gihatagan man ang ilang justification ni Mayor Mike Rama. Unya niyang Vice Mayor at the time si Vice Mayor Edgar Labilla kinumdo mo 2013. Unya ang ila manghigalang City Legal Official ato si Jeron Castillo. Good morning mga panyero. Ang ilang justification at the time mao nga ang mga empleyado sa City Hall na traumatized kuno gumikan sa Linog o gumikan sa Yolanda. Numdo mo itong Linuga may gala na tagak ang Bell Tower mga kaigalan Santo Niño. Mamantong Linuga. So nang hatag sa tag 20,000 pesos karon ingo man kuha day notice of disallowance. So unsa pasabot? Notice of disallowance sa kurakot si Mike Rama? Wala. Giapilar ni Mike Rama. I-explain ni Mike Rama nga kini tungod ni sa Yolanda, tungod ni sa Linog na mga empleyado City Hall na apitahan man. Wa man sugot ang kuha day. Ingon ang kuha notice of disallowance unya niingon ang kuha nga iuli ang kwarta. So why corruption? Why corruption? Ba't ningon ang kuha notice of disallowance man? Ipauli ang kwarta, problema dako sa mga empleyado City Hall. Kaya mo lagi nag-ingon, kanag kong kwarta 20,000, nahatag, mas may pagod itagwa pa mahatag yun. Kung sa nahatag na ni mo niya mong kuhaon, kinagasto naman, ha? Lisod mahinoon ka na nagasto na bitaw niya, imong ibalik, guy ginoo kung saan na nagasto naman eh. So mana nga, ako mong pinamduman, doon na report gani na. So notice of disallowance to. Wala mang higalay, ingon nga kurakot, mahigala, wala eh. Nga naman, na may remedy ang kuha. Unsa may remedy sa kuha? Og mahibaw-an gyud sa kuha nga dili gyud i-disallow gyud. Mubarog gyud ang kuha sa notice of disallowance ipauli ang kwarta. So sa may tabo, giingnan ang mga empleyado nga kato inyong 20,000 iuli. So wala mga higala dili kana conclusion pag yung notice of disallowance nga stage dili pa conclusion nga dunay ang kwarta na lustay. Wala pa. No? Mao kini nitabo kang Sara. Unsa may napaman sa notice of disallowance, napaman sa appealer. Si Mike Rama ni appeal man sad. Nya kumasahon na, igawas man ni mahigala sa atong dili sa DYHP pero aron nga kini ni ang paglaro lang yun, di lang kita mo naka-report ani astang Sunstar, hasta ang The Freeman o ang Cebu Daily News. Yan ako pakita niyong item sa Cebu Daily News. Para makaingon mo ba nga di man na hinimo-himo ng Attorney Rufil Banyok, ha? Naman Cebu Daily News Cebu City Hall employees worried over COA disallowance. Sa Binisaya pa ang mga Cebu City Hall kuno nga mga empleyado na balaka labot ining COA nga disallowance. Unsa may kabalakan dili sa mabalaka nga kurakot sila, mapreso sila dili. Ang ilang kabalakan kay pauli man ang kwarta. Unya nagasto naman.
Kanina bang pagka-release may galas kwarta, kung ano na ba to? Mga December na ba to na-release ang kwarta? Sus, nagasto na sa Pasko. Nga, kining Cebu din sa akong basahon, ha? Ingon matod pa din, Cebu City Hall employees are worried over a notice of disallowance issued by the Commission on Audit on the 20,000 calamity aid given to them in December 2013. Matod pa may, unsaon man ako, dahil usa ka empleyado may galang ingon, unsaon man ako pagbayad o pabayaran gyud na namo, no? Said Jenny, who barely earns 20,000 as a casual employee. Casual naman siya, day. Ha? Di ka sa kakuha ng 20,000 as casual employee niya karon ipauli man. Problema siya nako. Diya pa ilaing empleyado na problema eh. Ato tiwas og basa ha. Dennis, another City Hall employee, pwede ni masumpayan ni Modong names. Napabay sumpay ni? Pwede ba sumpayan? Ikuan ko no. Dennis, another City Hall employee, hopes the CUA will allow a staggered repayment scheme to be deducted on his salary. Aron mabinlan pasad ko og pangkonsumo sa akong pamilya. Matod pa niya. Si Dennis kuno lain pa nga empleyado sa City Hall nang hinaot nga ang CUA musugot nga staggered sa to pa hinay-hinay ang pagbayad, no? Dunay hinay-hinay tagi-tagi nga scheme sa pagdidak sa ilang sweldo. Dili didak lang sweldo 20,000, wa nay das pamilya ididak lang. Motong nagsabot sa sige bisag tag 1,000 na lang ang kadakuan. Saon lami magud kay pototong paggastos 20,000. So unsa may nagtabo? Sumpay ko dong. Tabangi ko no lang kay masumpay day. Nana sumpay? Sige, ato sumpayan mga higala, ha? Kini ni ang sige aton tiwason, no? O kini. So sunod kini state auditor o nya dayon nya. Arita sa concern kanadi to ang apilar. Ya, ang concern dong sa ubos. Sige, but pasabutan ni ano na notice of disallowance, dili kini pirmiro kang Sara Duterte. So dili pa na ingon nga kurakot, walay kurakot. Nga naman, napa man sa stage sa notice of disallowance, ang kuha na kumingon nga mo, firm ang kuha, mo pilar pa mo firm ang kuha, ipauli ang kwarta. So, ang punay pangutana, impeachable ba na nga offense dili? Agoy diha na naklaro na naturon nga ilara gid ang gibutang-butangan si Sara. Straight to the point. Kay nga naman si Mike Rama, natanggal ba pagkamayor mga higala gumikan ani wa oy? Nabay kaso si Mike Rama about ani? Inday Maris? Wala. Katong kaso ni Putissim nga tungod kay igsuon siyang asawa empleyado si Tihol kadto. Pero kaning kaso wa nga naman notice of disallowance pa man. Muna akong gingon ba, dili lang ta mag-intellectual dishonest ani, ha? Taka ba mga bright ba pero dili lang mutug-an sa tinuod. Ang uban pod niya, wala po sa microphone nga ilang ikasulti. Ako naman ko microphone. Di akong gamito ni nga matinawan ang tanan sa kamatuoran, no? Mo na ang ubang masakitan da. Masakitan mo sa kong gisulti da. Naunsaon taman. Nanya sa concern. Tanawa dong names ang sunod niya ko anong ipasaka ko no gamay dong atong basahon ang concern. Tabangi ko no dai nara dai imong na kuan dia. Sige. Kay atong basahon. Artas concern na dayon kay mao naman no. Sige atong basahon na hinay mahigala para makasabot ng mga tao nga kaning notice of disallowance dia nga gi-issue ni Sara. Ilang gipaokya bahlan na notice of disallowance kurakot na gyud. Dili pa na makomunik yung mga pangutanan sis kana ng EOM. Kung mag-issue mo EOM failure to liquidate na ba? Dili pa. Kung mag-issue og notice of suspension, failure to liquidate na ba? Di pa. Kung mag-issue og notice of disallowance, failure to liquidate na ba? Di pa. Ano, napa may mga remedies? Nigawas ba kung kulom nun sa pamantanan na Freeman and Maris? Akong gisuwat na. Nagsuwat po ko na. Pero kini, mas kumplito mo itong discussion sa radio kay mas dako mag-uras ta ni ma-explica na itong mayo. Nakaroon, sige dong, saka ko no, dong names. Harita sa concern. A meeting, masaka na mo dong names. Unsa man day na bisa screenshot lang tingali. I-screenshot lang be. Kay kanang wa man to kumatiwas og screenshot, ha? Nya day pasa nga tong names. Kani. Concern. A meeting was supposed to be scheduled next Monday to discuss the CUA order. But Cuevas, kini si Cuevas may gala mao kini ang city treasurer. But Cuevas said she had other prior commitments to attend to. The Cebu City government will appeal the notice of disallowance
issued by the Commission on Audit on the 20,000 calamity assistance. So sabi na saya pa mo apilar pa des lagi na sa iuli ang kwarta nga tag 20,000 ingon ang commission ang ingon ang Cebu City government mo apilar pa mi. Ha? Sa to padili pa di ay ingon nga conclusion kurakot mo kurakot. Mo na ang sunod paragraph dong atong basahan ang sunod paragraph. Tanawa. Sige, saka gamay kana. Oh, sa mo na kini. Sige, saka pa gamay. Kana karon mabasa na to. Kana. Oh, mato pa ni. Quote, it can always be addressed especially that there's no corruption and it went to the individual employees. Cebu City Mayor Mike Rama said. Sabi ni saya pa, sa kanunay matubag kinit labi na nga walay corruption. O gani napunta kini, naadto kini sa individual nga mga empleyado. Oh, si Cebu City Mayor Mike Rama miingon. He said, he instructed Cebu City Legal Officer Jeron Castillo and Vice Mayor Edgardo Labilla to address this concern. Sabi ni saya pa, miingon si Mike Rama nga iyan naging saksyonan ang City Legal Officer nga si Jeron Castillo o si Vice Mayor Edgar Labilla sa pag-address ining maong concern. Ato ipadayon pagbasa dong. Na. The mayor said the COA should understand. Sa man masumpay pa ni? Sige. Kay mao naman. The mayor said the COA should understand that the 7.2 magnitude earthquake and Super Typhoon Yolanda traumatized City Hall employees. Sa Bisaya pamahigala, ang mayor miingon nga ang COA makasabot unta nga 7.2 magnitude nga linog o ang Super Typhoon Yolanda nakapatraumatized sa mga empleyado sa City Hall. Quote, ingon siya, that's only a statement to return the money. We will fight it out. I will never allow the employees will get into something that they receive in good faith. Matod pang may krama. Sa to ba, kaning notice of disallowance, nahitabo na kini, dili na kang sara lang, nahitabo na kini dinhi sa Cebu City Hall. Dili ninyo makalimtan nga panahon sa linog sa 2013 o Yolanda mga higala, ang City Hall lang hatag og tag 20,000 pesos sa ilang kaugalingong mga empleyado. May gani nang komentaryo kan tato nga unsa ba mo inyo manggiuna ng inyong kaugalingon nina. Sumo nang ni-issue ang kuha og notice of disallowance. Karon kanang notice of disallowance mga terminologies mo ni kuha wa mang pasabot nga kurakot na si Mike Rama. Do na pay time nabay kaso si Rama sa ombudsman because wala. Ano man napaman kay remedy sa kuha, di pa man na final. Umuingon na ganin notice of disallowance, dili na final nga findings. Kay ang sunod kuhaon ang kwarta. Mo na ang mga empleyado kuhaon ng tag 20,000. Problema ang dako sa mga empleyado. Nagasto man kamo may kun ipabalik sa kuha. So mo kini ang kang Sara Duterte nga notice of disallowance naa pa sila sa period to appeal nga naman 180 days man ang pag-appeal. Unya hantud do naa pa man day. Sumunod gi pangutana ang taga-kuha unsa naman nga station naa dahil may mga remedy pa sila. Sa laktod nga pagkaistorya. Diyan na to nasuta ron kini day no paukyab ra gini nga sa kasutsara kini notice of disallowance na hala Mirigres Piatos. So gipaukyab to Mirigres Piatos pagpangutana na dito sa witness kana ding paggamit og alias illegal din ang tubag dili. Silent ang joint circular memorandum sa COA. Ngano man confidential funds man. Mo nang selection makarelate selection niya for practical reason of course you will use aliases. Confidential funds man confidential activities man. So ang gipalanog mahigala nga ayo gyud gibulag yung may hala Mirigres Piatos pag himan-himan mahigala di man okay man ang mogamit o mga aliases because confidential man nga mga kalihukan. Sunod ang isyo 11 days gigasto ang 125 million. Gipangutana may galang attorney po kana di ang paggasto og 125 million sa ka-quarter kana kini ni ang illegal ba? Kay pwede man by quarter man paggastos confidential funds. So kung gastuhon mo within 90 days, pwede ba? Pwede na. Pwede ba gastuhon within 60 days? Pwede. Now, pwede ba po gastuhon within 11 days? Pwede. So ang duha ka concern niya, gigasto 11 days. O ang Piatos, igo siya.
mga higala na tubag siya. Nga dili illegal ang paggamit sa ngan nga piatos. Ikaduha, ang paggasto within 11 days mahimo ra. Na niya, kanay gani mahigalang impeachment ron. Unsa man ang impeachment, ika-15th day naman taron. Ika-15th day naman taron. Unya, katong pag 11th day, imagine na kung tang 25,000, kasama nag-ingon nga 25,000 a day ang gasto sa Senate. Si Lacson o si Wayne Gatchalian. 25 million ang adlaw. So kung 25 million ang adlaw in 11 days, nagagastos lang 275 million. Tara, is multiply ra. 11 days times 25 million a day. 275 million. Dako pas kang Sara. Iya karon kay 15 day, ika 15th day naman to. So, pila man 25 million times 15, pila? 375 million. Agoro. Pito na panaway may galangan igasto within 11 days gigasto ang 125 million. Ya karon. Ang kanang 11 days ninyong hearing pila may nagasto. Pila na may nagasto. Nya karon ibalik na to ha, napatay mga punto nga atong isgutan pero mo akong gingon og kadto mga masakitan sa kong komentaryo da. I-unfollow na lang ko ninyo. Kay musulti naman ko sa kamatuoran. Nga ka naman kong stage, naman gunay step by step ang kuha. AOM, sunod notice of suspension, sunod notice of disallowance, wala pa. Kay ang akong example niya na ang Cebu City Hall na isyuhan og notice of disallowance. Nabay makapriso bago na dili. Ipabalik lang ang kwarta. Mao kana nga kadtong mga empleyado problema sa hala ipabalik mang kwarta, nagasto na ba pagkuan ra ba na nutsibuy na ra ba? So ang uban og masakitan sa akong istorya nga nisulti ko sa kamatuoran, mingon lang ko i-unfollow na lang ko ninyo. Ang akong Facebook page i-unfollow na lang og ingon man ang akong YouTube channel ayaw na lang mo og kinini ang kuan. Subscribe. Kay sakit man ang akong komentaryo, no? Basta akong padayon na kong sultis kamaturan. Ikatong ganahan og kamaturan da, padayon lang po mo subscribe. Dili lang gud pamilya ng mga tao ining kuha gud may notice of disallowance sama na la. Kurakot di ay. Dili pa. Wala pa'y conclusion. Ha? Katong notice of disallowance sa Cebu City Hall, na priso ba si Mike? Na kasuhan ba wagi kaso si Mike Rama tungod adto? Wala. Nakasuhan si Mike Rama nepotism. Ang igsuon siyang asawa nga empleyado sa City Hall. Ingon Mike Rama, daan naman ang empleyado sa City Hall niya. Kinini ang naminyo siya sa iyang asawa ron. Muna naparinti na, di mo naparinti sa una na. Naparinti ba affinity aligri bitaw nagkasuhasan. Pero akong gi-explicar kining notice of disallowance dili ni bag-o nato. Ang mga taga-Sugbo na minaw nako karon ang uban mahigalan dili mo gusto nasakitan mo ayaw gyud i-share kining akong komentaryo. Namingon sila nga mas nindot sa atong Rufil kay makasabot mi. Nya og makasabot niya masakitan na po ang uban ayaw. Nakatong uban po niya ganahan po mo share da naala po ninyo inyong i-share. Ako lang maliko na katong masakitan sa itong komentaryo nga mosulti ko sa kamatuoran ngay nani din na i-unfollow na lang akong Facebook page o ayaw mo subscribe sa YouTube nako. Katong gusto sa kamatuoran da subscribe mo. Matalinong talakayan, diretsahan, Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dire-diretsong komentaryo, Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.